Magandang araw po sa inyo lahat. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo lahat. Atin pong ipagpatuloy ang pagbasa ng Biblia bilang 38 sa aking video. Ito ay magsisimula sa Hukom, Kapitulo 4 hanggang 5. Hukom Deborah. Hukom, Kapitulo 4. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Ahod, at ipinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Habin na hari sa Kanaan, na naghahari sa Asor, na ang puno sa hukbong yaon ay si Sisara, na siyang tumatahan sa Haroset ng mga bansa. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagkat siya ay may siyam na raang nakarong bakal, at 20 taong pinighati niyang mainam ang mga anak ni Israel. Si Deborah nga na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon. At siya ay tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, sa pagitan ng Rama at Betel, sa lupaing maburol ng Ephraim. At sinampa siya ng mga anak ni Israel upang pahatol. At kanyang pinatawag si Barak, na anak ni Abinoam, mula sa Sedes, Neptali, at sinabi sa kaniya, hindi ba ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nag-utos na sinasabi, yumawong ka at pumarong ka sa bundok ng Tabor at magsama ka ng 10,000 lalaki sa mga anak ni Neptali at sa mga anak ni Zabulon. Dito po sa lugar na ito, sa Bethel, ay naghukom si Deborah. At aking isusulong sa iyo sa ilog Sison si Sisara na puno sa hukbo na ni Habin, pati ng kanyang mga karo at ng kanyang karamihan, at aking ibibigay siya sa iyong kamay. At sinabi ni Barak sa kanya, kung ikaw ay sasama sa akin ay paroroon nga ako. Ngunit kung hindi ka sasama sa akin ay hindi ako paroroon. At kanya sinabi, walang pagsalang sasama ako sa iyo, gayunmay ang lakad ng iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapurihan, sapagkat may ipagbibili ng Panginoon si Sisara sa kamay ng isang babae, at si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Sedes. At tinawag ni Barak ang Zabulon at ang Neptali na magkasama sa Sedes, at do'y umahon ng 10,000 lalaki na kasunod niya, at si Deborah ay umahon kasama niya. Si Heber nga na Sineo ay humiwalay sa mga Sineo, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Hobab, na biyanan ni Moises, at itinayo ang kanyang tolda hanggang sa ensina sa Saananim na nasa siping ng Sedes. At kanilang isinaysay kay Sisara na si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok ng Tabor, at pinapagpisang magkakasama ni Sisara ang lahat niyang mga karo na 900 karong bakal, at ang buong bayan na kasama niya mula sa Haroset ng mga bansa hanggang sa ilog Sison. At sinabi ni Deborah kay Barak, tumindig ka, sapagkat ito ang araw na binigay ng Panginoon si Sisara sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? Sa gayoy lumusong si Barak mula sa bundok ng Tabor, at 10,000 lalaki ang kasunod niya. At nilansag ng Panginoon si Sisara at lahat ng mga karo niya at ang buong hukbo niya ng talim ng tabak sa harap ni Barak, at lumunsad si Sisara sa kanyang karo at tumakas na tumakbo. Ngunit hinabol ni Barak ang mga karo at ang hukbo hanggang sa Haroset ng mga bansa, at ang buong hukbo ni Sisara ay nahulog sa talim ng tabag, walang lalaking nalapi. Gayon may tumakas si Sisara na tumakbo sa tolda ni Jael na asawa ni Heber na Sineo, sapagkat may kapayapaan si Abin na hari sa Asor,
at ang sambahayan ni Heber na si Neo. At sinalubong ni Jael si Sisara at sinabi sa kanya, "Lumiko ka, Panginoon ko, lumiko ka rito sa akin. Huwag kang matakot." At siya'y lumiko sa kanyang loob ng tolda at siya'y tinalubungan niya ng isang banig. At sinabi niya sa kanya, "Sinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng kaunting tubig na mainom, sapagkat ako'y nauuhaw." At binuksan niya ang isang balat na sisidlan ng gatas at pinainom niya siya at tinakpan siya. At sinabi ni Sisara sa kanya, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda at mangyayari na pagka ang sino man ay darating at magtatanong sa iyo at magsasabi, 'May tao ba riyan?' na iyong sasabihin, 'Wala.'" Nang magkagayoy, kumuha si Jael na asawa ni Heber na isang tulos ng tolda at kumuha ng isang pamukpok sa kanyang kamay at naparong dahan-dahan sa kanya at itinusok ang tulos sa kanyang pilipisan at pinalagpasan siya hanggang sa lupa, sapagkat siya ay nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy, nang lupaypay siya at namatay. At narito sa parang hinabol ni Barak si Sisara ay lumabas si Jael na sinalubong siya at sinabi sa kanya, "Parito ka at tuturo ko sa iyo ang lalaki na iyong hinahanap." At siya ay naparoon sa kanya at narito si Sisara ay nakabulaktang patay at ang tulos ay nasa kanyang ulo. Gayon pinasukon ng Diyos ng araw na iyon si Jabin na hari sa Kanaan sa harap ng mga anak ng Israel. At nanaig ang kamay ng mga anak ni Israel ng higit at higit laban kay Jabin na hari sa Kanaan, hanggang sa naigiba nila si Jabin na hari sa Kanaan. Hukong Kapitulo 5. Nang magkagayoy, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam ng araw na yaon, na sinasabi, sapagkat namatnubay ang mga tagapatnubay sa Israel, sapagkat ang bayan ay umandog na kusa, purihin ninyo ang Panginoon. Dinggin ninyo o ninyong mga hari, pakinggan ninyo o ninyong mga prinsipe, ako'y aawit sa Panginoon, ako'y aawit ng pagpupuri sa Panginoon na Diyos ng Israel. Panginoon, nang ikaw ay lumabas sa Seir, nang ikaw ay umaon mula sa bukid ng Edom, ang lupa'y nayanig, ang langit naman ay pumatak. Oo, ang mga alapap ay nagpatak ng tubig. At ang mga bundok ay humuho sa harap ng Panginoon, pati yaong Sinai sa harap ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Sa mga kaarawan ni Samgar na anak ni Anat, sa mga kaarawan ni Jael, ang mga paglalagbay ay naglikat, at ang mga manglalagbay ay bumagtas sa mga lihis na landas. Ang mga pinuno ay naglikat sa Israel, sila'y naglikat. Hanggang sa akong si Deborah ay bumangon, na ako'y bumangon na isang ina sa Israel. Sila'y nagsipili ng mga bagong Diyos, nang makagayoy, nagkaroon ng digma sa mapintuang bayan. May nakita kayang kalasag o sibat sa 40,000 sa Israel? Ang aking puso ay nasa mga gobernador sa Israel, na nagsihandog na kusa sa bayan, purihin ninyo ang Panginoon. Saysayin ninyong mga nakasakay sa mapuputing asno, ninyong nangakaupo sa mahihinam na latag, at ninyong nangagsisilakad sa daan. Malayo sa ingay ng mga manghuhutok, sa mga dakong igiban ng tubig. Doon sila magpapanibagong magsanay sa mga matuwid na gawa ng Panginoon, na mga matuwid na gawa ng kanyang pagpupuno sa Israel. Bumabanga ang bayan ng Panginoon sa mga pintuang bayan. Gumising ka, Deborah, gumising ka, bumigkas ka ng awit, bumangon ka, Barak, at ihatid mo ang iyong mga bihag, ikaw na anak ni Abinoam. Nagsibaba nga ang mga nalabi sa mga mahal at ang bayan,
Ang Panginoon ay bumaba dahil sa akin laban sa mga makapangyarihan. Sa Ephraim nangagmula silang nasa Amalek ang ugat. Sa likuran mo ay ang Benamin na kasama ng iyong mga bayan. Sa Makir nangagmula ang mga gobernador at sa Zabulon yaong nangaghahawak ng tungkod ng pagpupuno. At ang mga prinsipe sa Isakar ay kasama ni Deborah na kung paano si Isakar ay gayon si Barak sa libis na nagsisubasob sa kanyang panan. Sa tabi ng mga agusan ng tubig ng Ruben ay nagkaroon ng mga dakilang pasya ng puso. Bakit ka nakaupo sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga tawag sa mga kawan? Sa agusan ng tubig ng Ruben, nagkaroon ng madakilang pasya ng puso. Ang Galaad ay tumahan sa dakoroon ng Hordan, at ang Dan, bakit siya ay natira sa mga sasakyan sa tubig. Ang Aser ay nanatili sa mga baybay ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Ang Zabulon ay isang bayan na sinapanganib ng ang kanilang buhay sa ikamamatay, at ang Neptali ay matataas na dako ng bukiran. Ang mga hari ay nagsiparito at nagsilaban. Nang magkagayoy nagsilaban ang mga hari ng Kanaan sa Taanak na nasa tabi ng tubig sa Megido. Sila ay hindi nagdala ng mga pakinabang ng salapi. Ang mga bituin ay nakipaglaban mula sa langit. Sa kanilang paglakad sila ay nakipaglaban kay Sisara. Tinangay sila ng ilog Sison, ng matandang ilog na yaon. Ng ilog Sison, o kaluluwa ko, lumakad kang may lakas. Nang magkagayoy nagsiyabag ang mga kuko ng mga kabayo dahil sa mga pagdamba ng kanilang mga malakas. Sumpayin ninyo si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpayin ninyo ang kapaypaytan ng mga tagaroon sa kanya sapagkat sila hindi na paraon na tumulong sa Panginoon, na tumulong sa Panginoon laban sa mga makapangyarihan. Pagpalain sa lahat ng babae si Jael, ang asawa ni Heber na Sineo. Pagpalain siya sa lahat ng mga babae sa Tolda. Siya ay humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas. Kanyang binigyan siya ng mantikilya sa pigang mahal. Kanyang hinawakan ng kanyang kamay ang tulos at ang kanyang kanang kamay ang pamukpok ng mga manggagawa, at sa pamamagitan ng pamukpok ay kanyang sinaktan si Sisara. Pinalagpasan niya sa kanyang ulo o kanyang tinarakan at pinalagpasan ang kanyang pinipisan. Sa kanyang paanan ay nasasubasob siyang nabuwal. Siya ay nalugmok sa kanyang paanan. Siya ay nasubasob. Siya ay nabuwal. Kung saan siya sumubasob, doon siya nalugmok na patay. Sa dungawan ay sumungaw at sumigaw. Ang ina ni Sisara ay humiyaw mula sa mga silahiya. Bakit kaya ang kanyang karo ay nagluluwat ng pagdating? Bakit kaya bumabagal ang mga gulong ng kanyang mga karo? Ang kanyang mga pantas na babae ay sumagot sa kanya. Siya ay nagbalik ng sagot sa kanyang sarili. Hindi ba sila nakasumpong? Hindi ba nila binahagi ang samsam? Isang dalaga, dalawang dalaga sa bawat lalaki. Kay Sisara ay samsam na damit na may sari-saring kulay. Samsam na sari-saring kulay ang pagkaborda. Na sari-saring kulay na borda sa dalawang tagiliran. Nasuot sa leeg ng mga bihag. Gayon malipol ang lahat ng iyong mga kaaway, O Panginoon. Ngunit yaong mga umibig sa Kanya ay maging parang araw pagka lumalabas sa Kanyang kalakasan, at ang lupain ay nagpahinga ng 40 taon.